Blessed Monday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon sa mga nagdaang araw na muli ang kanyang mayamang habag at kalinga ay ating naranasan. Kumusta po ang inyong umaga? Kumusta ang inyong paggising? Tayo po ay patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa ating Panginoon. Bagamat maaring ang ilan sa ating dito na nakikinig at nanonood ay nakapag-morning devotion na o personal reflection bago gumawa ng mga dapat gawin, katulad ng pagpasok sa trabaho o mga nagsisipag-aral pa diyan at iba pang mga gawaing bahay. Sa pamamagitan po ng ating online morning devotion, ang ating Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul, ating pagbulay-bulayan ng ating paksa ngayong umaga na may pamagat na tara na sa masigasig na pagdidisipulo part 1. At ang ating Bible verse ay ating mababasa sa Mateo 28:18-20 na ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya't humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Bautismo ninyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo.
Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Ang ating pagbubulay-bulayan ngayon ay napapanahon, lalo na po dito sa ating District 4 East, na kung saan tayo ay magsasagawa ng tinatawag na District Missionary Training simula po ngayong umaga, araw na ito, June 17, hanggang sa Friday, June 21, sa ating pagpapayaman ng mga aral at salita ng Panginoon, lalo na sa larangan ng pagmimisyon at pagbabahagi ng mabuting balita ng Panginoon maging sa pamamahala. Kaya dalangin natin ang katagumpayan ng gawain ito at para sa kapurihan ng ating Panginoon. Ang mga talatang ito ay kilala natin sa tawag na The Great Commission o dakilang atas ng Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Ang mga pangungusap na ito ay pinagkaloob ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng kanyang mga alagad. Kaya kung tayo ay alagad ni Kristo, tayo ay inaatasan ng Panginoong Hesus na gumawa ng mga nabanggit natin at nabasa natin sa mga talata. Ang atas na ito ay hindi lamang ipinagkaloob sa orihinal na 11 natirang alagad ng ating Panginoong Hesus. Hindi rin ito para lamang sa mga pastor, ebangelista, mga misyonero. Ang dakilang atas ay para sa lahat ng mga tagasunod ni Kristo. Kung ikaw ay tagasunod ni Kristo, ikaw din po ay binibigyan ng pribilehiyo na makapagbahagi ng mabuting balita. Kung tayo ay kanyang alagad, tayo rin ay isang mabiyayang pagkakataon na sumunod sa ating Panginoon sa kanyang mga atas at utos. Marami sa atin ngayon ang nakakalimutan na ang letter C sa commission, kaya't nagiging great omission. Bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon Diyos, papaano nga po ba tayo tutugon sa dakilang atas ng ating Panginoong Jesucristo? Marami pong mga grupo ng pag-aaral, maging sa iba natin mga nadadaluhan ng mga small group, may mga tinatawag tayong mga oikos, meron tayong mga tinatawag na I-Class 101, at maging ilang pang mga grupo ng pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, kung saan ito ay malalim na pinapaunawa sa atin yung dakilang atas ng ating Panginoong Hesus sa ating iglesia. Ito ay malinaw na isang ministeryo ng paglilingkod na ito po ay nagbubunsod sa atin upang lalo tayong maging masigasig sa pagsunod, sa pagtalima sa mga aral at turo, utos ng ating Panginoon. Tingnan po natin ang maunang dalawang puntos natin dito sa unang bahagi ng ating tinatalakay na tara na maging masigasig sa pagdidisipulo. Ang una po, ang sabi ay masigasig dahil sumasa atin ang presensya at gabay ni Kristo. Enthusiastic because Christ's presence and guidance are with us. Napakasarap na namnamin sa buhay ng bawat isa sa atin na ang dahilan kung bakit tayo kinakailangan maging maalab at masigasig, may kasiyahan. Bukod sa tayo ay tagasunod at alagad ng Panginoon, yung sinabi ng Panginoon sa Mateo 28:18. Lumapit ang Panginoong Hesus at sinabi sa kanila, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo ay siyang sumira ng kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sa buhay ng mga taong sumampalataya sa ating Panginoon Diyos. Dahil dito, pinagkalooban tayo ng Ama. Sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Ang salitang kapangyarihan sa English ay authority. Refers to freedom to act one prepares. As one prepares. Iginiit ng ating Panginoong Hesus ang Kanyang authority sa pamamagitan ng kapangyarihan ng muling pagkabuhay. Ang kapangyarihan o authority ng ating Panginoong Hesus ang siyang batayan ng misyon ng Diyos sa ating daigdig. Maibibigay natin ang buong pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus sapagkat walang kapangyarihan sa langit, sa lupa na hindi inilagay sa ilalim ng Kanyang kapangyarihan.
Wika nga po sa Philippians 2:10 hanggang 11. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat magpapahayag na si Jesucristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Dapat kilalanin ng bawat mananampalataya ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus sa lahat ng nilikha. Bago pa man tayo sumunod sa dakilang atas ng Panginoon Diyos, ay dapat maunawaan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ang tanging kailangan upang tukdin ang dakilang atas ng ating Panginoon. Taglay natin bilang mga alagad ang gabay at presensya ng ating Panginoong Hesus mula sa Diyos Ama. Dahil dito, tayo ay makakakilos upang tukdin ang dakilang atas. Number 2, masigasig na mithiing gawing alagad ang mga tao sa lahat ng bansa. Passionately make disciples of people of all nations. Sa Matthew 28:19 ay sinabi, kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Bautismo niyo sila sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Sa paglalahad ng Ebanghelyo ayon kay Mateo, bahagi ito ng pamamaalam ng ating Panginoong Hesus sa natitirang 11 alagad. Ito'y tinatawag na dakilang atas, sapagkat sinusugo ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga piniling alagad sa daigdig upang gumanap ng isang tiyak na misyon. Ang atas ay gumawa ng marami pang alagad sa lahat ng bansa. Nangangahulugan na ito'y anuman ang kulay, kultura, grupo na kanilang kinabibilangan dito sa daigdig ay nararapat na maabot ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya ang atas ng Panginoon magiging masigasig na mithiing gawing alagad ang lahat ng tao sa lahat ng bansa. Nagbibigay din po ito ng mahalagang pansin sa relasyon at karanasan ng mga kaanib upang magsilbing matibay na basihan ng pamumuhay sa mga kaalaman at natutuhan. Kaya kung tayo ay mayroong magandang relasyon at malalim ang ating pagkakaunawa sa kapangyarihan ng Panginoon, lalo itong magbibigay sa ating ng matibay na pamumuhay, kaalaman mula sa katotohanan na ating mga napag-aralan sa kapangyarihan ng aral at salita ng ating Panginoon. Ang alagad ng ating Panginoong Hesus ay ang taong naging katulad ng kanyang Panginoon sa pakikipagrelasyon sa Kanya. Sila ay natuto at nagpapasakop sa kanilang Panginoon. Ang tunay na pagiging alagad ay mangyayari lamang pagkatapos ng kaligtasan, sapagkat ang alagad ay ang taong nakakilala kay Kristo at patuloy na sumusunod at natututo sa Kanya. Ang mananampalataya na natututo, sumusunod at lumalago sa Kanyang ang totoong alagad ng ating Panginoong Hesus. Ang tunay na alagad ng ating Panginoong Hesus ay sumusunod sa Kanyang atas at lumalago sa Kanyang pananampalataya. Kaya mga kapatid, magpuri at magpasalamat tayo sa Panginoon sa biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon na tayo ay mapabilang doon sa mga tagasunod o alagad ng ating Panginoon. Mula sa ating mga pananampalataya at pagsusuko ng buhay at pananalig sa Panginoon, tandaan natin na kinakailangan nating maging masigasig sa pangangaral ng mabuting balita, sapagkat ang presensya ng Panginoon ang siyang gabay ng bawat isa sa atin. Sapagkat kinakailangan nating maging masigasig at ang mithiing makapagbahagi ng salita ng Panginoon upang ang lahat ng tao ay maging alagad. Kinakailangan nating gawin ang mga atas na ito para sa karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon bilang isang taong binago ng Panginoon at nakaranas ng pagpapatawad, kaligtasan mula sa habag at kalinga ng Panginoon. Tara na, maging masigasig sa pagdidisipulo. Tayo po ay muling manalangin at magpasalamat sa Panginoon. Pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito, sa isang umaga na punong-puno ng pag-asa. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyo na kami po ay maging alagad mo at makapangaral ng mabuting balita sa maraming paraan
at sa lahat ng panahon. Panginoon, aking pong pinapanalangin ang aking mga kapatid sa umagang ito, sa lahat ng kanilang gagawin sa buong araw, ang iyong masaganang basbas at pagpapala, kalakasan, karunungan, sa pagtatrabaho, sa pag-aaral at sa iba pang mga activities, maging ang kagaling at kalakasan upang maging physically fit ang bawat isa sa amin. Loobin mo, Panginoon, na ito po ay aming maranasan lahat. Mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos sa buong araw na ito ay sumaating lahat. Sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Diwang Banal. Amen. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon at salamat po sa inyong pagsama sa akin sa ilang sandali ng ating pagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. A friendly reminder, be Christ-like in your workplace today. Umayo po tayo at maglingkod.